Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 686.8 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa isang Chinese national sa Angeles City. VP Sara Duterte pabor sa anti-political dynasty. Bawas singil sa kuryente ng Meralco asahan ngayong Mayo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, aabot sa 686.8 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat mula sa isang Chinese national at isang Pinay sa buy-bust operation sa Friendship Highway, Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga nitong Miyerkules, Mayo 14. Sa pangunguna ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng Angeles City Police, naaresto sina Wang Jian, 31 anyos, residente ng Clark Freeport Zone, at Shania Rose Trajano, 24, residente ng Tarlac City. Huli sa SUV na gamit ng high-value targets ang 101 kilograms ng shabu na nakatago sa 996 na tea bag wrappers at 5 plastic bags. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking drug haul ngayong 2025. Sa kabila ng pagkapanalo ng pamilya Duterte sa Davao City, suportado ni Vice President Sara Duterte ang pagsusulong sa anti-political dynasty sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Vice Presidente na siya ang may pinakamalaki at may kredibilidad na magsalita tungkol sa political dynasty dahil siya mismo ay mula sa pamilya ng mga politiko. Dagdag pa nito na kung bibigyan siya ng pagkakataon ay siya na mismo ang magsusulat ng nasabing batas dahil aniya, siya ang pinakamagaling sa usapin ng political dynasty. So wala nang mas matindi pang expert sa political dynasty. Ako yun. Taliwas naman ito sa ipinapakita ng resulta ng katatapos lang na halalan kung saan nasa 6 na miyembro ng kanilang pamilya ang nakaupo sa gobyerno. Dagdag pa ni VP Sara, hindi pa nila napag-uusapan ng kanilang pamilya ang usapin ng political dynasty dahil nakapokus aniya sila sa pagkakakulong ng kanilang ama sa The Hague sa the Netherlands. Matapos ang 3 magkakasunod na buwan na pagtaas, bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Mayo. Kasunod ito ng pagbaba ng generation at transmission cost mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM at Independent Power Producers. Ayon sa anunsyo ng power firm, 12 pesos 0.2628 centavos per kilowatt-hour ang overall rate para sa typical household. Mas mababa ng halos 75 centavos kumpara sa 13 pesos and 0127 centavos per kilowatt-hour noong Abril. Ibig sabihin, para sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, asahan ng nasa 150 pesos na kaltas sa bill ngayong buwan. Samantala, iniulat ng Meralco na walang naging major power interruptions sa higit 3,000 polling at canvassing centers nitong eleksyon. Mananatiling naka-full alert ang Meralco hanggang sa opisyal na proklamasyon ng mga nanalo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.